Mas pinalakas ng Manila Electric Company o Meralco ang kanilang Urban Blight Campaign. Ito ay ang pagtatanggal ng mga iligal na linya na nakakabit sa kanilang mga poste at pagsasaayos ng mga low-hanging wires na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Ang aktibidad ay sinimulan noong 3 ng Pebrero sa F. Manalo Street, Barangay Santo Tomas at magtatagal hanggang 7 ng Pebrero. Aayusin ang mga buhol-buhol na linya ng kuryente upang maiwasan ang posibleng aksidente. Nagkakandak tayo ngayon ng anti-urban blight na tinatawag, yung project ng Meralco. Kung mapapansin nyo yung itsura nitong F. Manalo before, meron pa namang mga natitirang kable. Sobrang salasalabat na yung kable dito, tsaka napaka-unsafe na talaga dun sa mga taong dumadaan. And even dun sa mga trucks na dumadaan dito, talaga nasasabitan na yung wire. Kung nakuhanan nyo ng video to kahapon or picture, sobrang pangit ng itsura niya. Pero ngayon nakita nyo, isang araw pa lang yung nakalipas. Ang ganda na, ang laki na nung improvement. And yung dun ngayon sa kanto yung nililinis natin para magtuloy-tuloy tayo hanggang dun sa kabilang poste sa dulo. Nag-umpisa to February 3, magtatagal to hanggang Friday, February 7. So meron tayong lilinising mga poste dito, I think mga 9 poles o 10 poles yung tatanggalan natin ng mga kable dito na salasalabat. At the same time, yung mga walang RTA nga, tsaka mga unsafe na dun sa dumadaan dito sa may F. Manalo. Sa ngayon, meron tayong dalawang ginagawa na anti-urban blight. Itong nandito sa F. Manalo at saka yung sa Santolan, meron din tayong ginagawa dun sa Evangelista Street. So dun sa Santolan kasi weekly ang activity natin doon, tatagal hanggang March 28. Medyo maliit kasi yung kalsada doon. Dito naman sa F. Manalo, yun nga hanggang Friday. Pero wala pa kaming kasunod na schedule kung anong barangay yung susunod. Pero magtutuloy-tuloy na to, asahan yung tuloy-tuloy yung gagawin ng Meralco na clearing operation nito sa within Pasig City and even other Meralco franchise. May ilang internet subscribers na naapektuhan ng wire clearing kaya humingi ng paumanhin ang Meralco at tiniyak na ito ay para sa pangmatagalang solusyon. Binanggit din ng Meralco na ang mga third-party partners tulad ng mga telco ay kinakailangan ng kumuha ng kaukulang permit mula sa Meralco at sa lokal na pamahalaan bago muling magkabit ng linya sa mga poste nila. Yung internet talagang affected yan. Marami sa kanila ang possible na nawalan na ng koneksyon. Kahapon meron ng mga nagre-reklamo. Although bago naman natin gawin tong AUB na to, 2 weeks before o more than 2 weeks nag-a-advise na si Meralco dun sa mga pole users na tinatawag o yung mga telco. So dapat kasi sila na rin yung nagpapadala ng abiso dun sa mga subscriber nila na merong mangyayaring wire clearing operation o pagsasaayos ng mga linya. So talagang yung internet affected, yung kuryente, kahapon nung ginalaw naman natin yung wire na to, hindi na kinailangang magpatay. Kinaya naman ng mga lineman at crew natin na maisaayos yung mga kable natin dito na kuryente. Itong ginagawa namang anti-urban blight project ni Meralco is supported naman tayo dito ng LGU. At the same time, pagpapakita na rin ng suporta to dun sa ginagawang Oplan kaayusan. And hindi kasi natin masasabi kung ano yung pwedeng kahinatnan nito kung hindi natin lilinisin tsaka tatanggalin. Karamihan kasi ng wires dyan, mga dead wires na. So, kailangan tanggalin na natin. And karamihan din dyan, mga walang permit o yung tinatawag na RTA, yung request to attach. So, once na nakapag-secure naman sila ng permit o yung RTA, pwede silang mag-restore dyan, pwede nilang makabitan ulit ng mga linya. Pero isasaayos na natin sa tulong ng barangay at saka ng LGU sa pamamagitan ng pag-secure nila ng mga permits. Sa mga telco providers, pinakamaganda siguro kung makipag-coordinate sila kay Meralco. Kumuha sila ng RTA, dumaan sila sa tamang proseso, kumuha sila ng permit para maiwasan na natin yung salasalabat na linya at saka yung ganitong putulan para hindi na tayo humantong dito sa putulan ng kable kasi ang kawawa dito yung mga subscriber. Nawawalan sila ng internet lalo na kapag kailangan nila sa trabaho. No choice naman tayo kung hindi ayusin to. Ika nga yung panandaliang problema o yung pagkawala ng internet nila, pangmatagalang solusyon naman. Doon sa mga Pasigueño, humingi kami ng pangunawa at pasensya doon sa mga maapektuhan nitong clearing operation na to. Pero yun nga, pangmatagalang solusyon na natin to, aayusin na natin yung mga linya. And hindi ito yung una't huli. Siguro
ito yung mga kasunod lang doon sa mga inumpisahan na nating AUB projects. And hopefully, sa buong Pasig City, ma-implement natin to. Maunti-unti man, hindi man mabiglaan ng lahat, pero maunti-unti natin at maisaayos natin yung mga linya ng ng mga telco na yan na nakasabit sa poste ni Meralco. Samantala, nagpasalamat ang ilang residente sa pagsisikap ng Meralco at nagbigay ng positibong feedback. Ang masasabi ko lang dun sa ginawa ng natin dito sa Pasig, yung paglinis ng mga wire, okay naman siya. Kumbaga, ang dami na kasing nakabalagbag na wire kung saan-saan eh. Dito sa mga taga-Pasig, Santo Tomas, konting taste lang yan, mawawalan tayong internet pansamantala. Pero pang matagalan naman yan, yung ginagawa nila na yan. Kasi talaga namang dugyot na yung mga wire eh. Kagaya nung nakaraan dito, tapat ng shop ko, sa Ginit Motor Shop, habang gumagawa kami, sinabitan ng truck yung yung wire na naputol. Ayun delikado pag ganyan mga buhol-buhol yung kable. Kaya tama lang yan para sa akin yung ginawa nila. May mga nagsasabi naman pero hindi ko alam kung kailan talaga gagawin hanggang sa eto na nga, ginawa na nga nila. Pero okay lang naman sa amin. Panamantala lang naman yan. Kumbaga, pang mahabang solusyon yung ginawa ni ng mayor natin dito sa Pasig. Okay yan para sa akin. Sa Meralco, sana maayos nilang maganda kasi talaga delikado eh. Kumbaga, lalo yung mga sabad-sabad na wire, talaga namang pag nakalaglag ng nakaputol yan, sumabit sa kotse, di patay. Yun lang naman eh. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.